Sabi nila, kayang baguhin ng YouTube ang buhay mo. Pwede kang sumikat o baka nga makatulong pa para makaalis ka sa 9 hanggang 5 na trabaho. Pero ang hindi masyadong napag-uusapan ay kung ano talaga ang nangyayari kapag nagsisimula ka pa lang. Kaya nitong nakaraang 30 araw, nagdesisyon akong seryosohin ito. Nag-upload ako ng videos, sinubukang pagandahin ang gawa ko at gumugol ng maraming oras sa pag-i-edit. At masasabi ko, iba pala ang totoong experience kumpara sa mga motivational success stories na nakikita mo online. Kapag nagsisimula ka mula sa zero, ano nga ba ang totoong nangyayari? Worth it ba ang oras at pagod? O baka naman, mauwi lang sa wala? Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang buong karanasan ko. Ang mga high at low moments at lahat ng bagay na hindi sinasabi ng iba. At maniwala kayo, may mga sorpresa talaga, good at bad. At sa totoo lang, yung resulta, baka hindi yun ang inaasahan mo. Yung unang video, akala mo siguro, ito na yung pinakamadaling parte, di ba? Pero hindi. Bago ka pa mag-upload, kailangan mo munang pumili ng niche at style. Kaya ganito nagsimula. Umupo ako, dala ang phone ko, at gumawa ng sobrang simpleng YouTube Shorts gamit ang CapCut. Wala akong script, gusto ko lang may post, ang goal ko ay tigilan ang kaka-overthink at maglabas ng kahit ano. Pagkatapos ko i-upload yung first video, sobrang excited ako, hinihintay ko kung ilang views ang makukuha ko. Pero wala. Walang views, walang comments, as in, wala talaga. Paulit-ulit kong nire-refresh yung page, umaasang may magbabago sa number. Alam ko namang hindi agad magiging viral yon, pero isang view lang, yun lang ang hinihiling ko. At pagkatapos ng ilang oras, bigla na lang nangyari. Lumabas yung napakaliit pero napakasayang number, isang view. Parang sinasabi ng YouTube gods, "Uy, may nanood ng video mo." Malamang ako rin ang aksidenteng nakapag-click nito habang ako'y nag-e-edit, ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko pa rin ang maliit na tagumpay. Matapos ang unang upload, napagtanto kong hindi pwedeng doon lang magtapos ang aking pagsisimula. Kailangan kong panatilihin ang momentum, kaya ipinangako ko sa sarili kong mag-a-upload ako ng bagong video kada linggo, anuman ang mangyari. Subalit tulad ng inaasahan, hindi naging ganoon kadali ang proseso. Sa simula pa lamang, agad kong napansin kung gaano kahaba ang oras na kailangan para sa editing. Inakala ko na magiging mabilis lamang ito. Simpleng pagputol ng ilang clips at pagdagdag ng background music. Ngunit sa realidad, kinakailangan pala ng maraming oras at pasensya upang makabuo ng isang maayos at kaaya-ayang panoorin. Lalo na kung nagsisimula ka pa lamang at kulang pa sa karanasan. Hindi pa kasama rito ang paggawa ng thumbnails na isa ring hiwalay na hamon. Pagsapit ng katapusan ng unang linggo, 2 videos na ang aking na-upload at nakapagtala ng 100 views. Sa totoo lang, hindi ako nadismaya. Bagamat hindi ganun karami ang views, bawat isa sa mga ito ay nagsilbing patunay ng aking pag-usad. Ang pinakamahalagang aral na aking natutunan sa unang linggo ay hindi tungkol sa editing, thumbnails o kahit sa views. Ito ay tungkol sa kahalagahan ng pagsisimula. Sa simula, bihira ang manonood at kadalasan, kaliwat kanan ang pagpapalit mo ng niche, tila ba hinahanap mo pa ang iyong direksyon. Ito ang tunay na hamon at kapag nalagpasan mo ito, masasabi mong lamang ka na sa karamihan. Pagsapit ng 2 linggo, naramdaman kong unti-unti na akong nasasanay sa proseso. Nagsimula akong mag-adjust at mag-set ng mas maayos na routine. Ngunit gaya ng lagi, may paraan ang buhay upang subukin ka. Dito ko napagtanto na hindi sapat ang simpleng pag-upload ng content. Kahit gaano pa karami ang effort na ilaan mo, kung walang nagkiklik sa iyong video, walang magiging resulta. Kaya naman, nagsimula akong mag-aral tungkol sa SEO, keywords, at syempre, ang masalimuot na mundo ng algorithm. Ginugol ko ang ilang oras sa pag-aayos at pagperpekto ng aking mga pamagat at description, sinusubukang alamin kung ano ang mag-uudyok sa mga tao na pindutin at panoorin ang aking mga video. Para itong isang siyentipikong eksperimento, pero sa halip na mga gamit sa laboratorio, ang ginamit ko ay Tube Magic at malaki ang naitulong nito sa akin. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2 linggo, unti-unti akong nakakuha ng mas maraming views. May ilan na ring nag-iwan ng unang mga komento. Simpleng bagay lamang tulad ng nice video, ngunit sapat na yon
para maramdaman kong sulit ang lahat ng oras na ginugol ko sa pag-e-edit at paggawa ng thumbnail. Doon ko napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang YouTube ay hindi lang tungkol sa numero, kundi tungkol sa koneksyon sa totoong tao. Dahil sa motibasyong ito, nagsimula akong mag-isip kung ano ba talaga ang gusto kong likhain. Hindi lang kung ano ang inaakala kong makakakuha ng maraming views. Nakakagaan ang pakiramdam, ngunit may kaakibat din itong takot. Paano kung hindi ito magustuhan ng mga manonood? Pagsapit ng pagtatapos ng ikalawang linggo, nakakuha ako ng 16 na bagong subscribers at 2,000 na raan na unique viewers. Ikatlong linggo, dito ko naramdaman ang tunay na hirap. Nawala na ang excitement ng pagsisimula at dumating ang realidad kung gaano karaming oras at pagod ang kailangan para sa YouTube. Ang pinakamasakit, hindi halos gumagalaw ang mga numero. Patuloy akong nag-a-upload at ginagawa ang lahat para pagandahin ang aking mga video, ngunit hindi ito sumasabay sa effort na ibinubuhos ko. Nakikita ko ang ibang content creators na may mga video na how I got 1,000 subscribers in a week at hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, ano bang mali ang ginagawa ko? Marami ang nagbibigay ng tips pero sa totoo lang, walang makakapagsabi ng eksaktong formula para magtagumpay ang iyong channel. May mga gabing nagpupuyat ako hanggang 2:00 ng madaling araw para lang sa pag-e-edit. Isang araw, napagtanto ko na hindi pa rin perpekto ang video ko. At alam mo ba, in-upload ko pa rin ito. Maya-maya, nagulat na lang ako. Isa sa mga videos ko ay unti-unting nagkaroon ng dagdag na views. Hindi naman ito naging viral, pero sapat na para mapaisip ako, okay, mukhang may patutunguhan ito. Ang maliit na tagumpay na iyon ang nagbigay sa akin ng motibasyon para ipagpatuloy hanggang sa huling bahagi. Sa puntong ito, hindi lang basta pagod ang nararamdaman ko, ubos na ako. Pero determinado pa rin akong tapusin ito. Kung nakarating na ako sa ganitong kalayo, hindi ko nahahayaang sumuko ako ngayon. Gusto kong tapusin ito ng maayos at baka sakaling matutunan ko kung paano palaguin ang channel ko hanggang umabot ng 1,000 subscribers. Sa puntong ito, mas malinaw na sa akin kung ano ang gusto ng audience ko. O, mas totoo, ang potential audience ko. Kaya nag-focus ako sa paggawa ng mga videos na alam kong makakatulong o makakapagbigay ng aliw sa kanila. Hindi na ako basta-basta gumagawa ng kung anong ideya at umaasang magiging okay ito. At alam mo ba, unti-unti nagbunga rin ang diskarte ko. Dahan-dahang tumaas ang watch time ko. Sa wakas, may mga taong nanonood ng videos ko hanggang dulo. Pagkatapos ng 30 araw, ganito ang naging resulta ng YouTube channel ko. Nakapag-upload ako ng 2 videos at 23 shorts, nakakuha ng kabuang 23,000 na views, 44 na watch hours, 18 bagong subscribers. Revolusyonaryo ba ito? Hindi. Pero progreso ba ito? Oo, walang duda. Huwag mong hintayin ang perpektong timing o perpektong setup dahil hindi iyon darating. Ang unang hakbang ang pinakamahirap, pero ito rin ang pinakaimportanteng hakbang. Ang YouTube ay hindi lang basta platform, isa rin itong komunidad. At kung may isang bagay man akong gustong iwan sa'yo, ito yon. Ang mga taong nananatili at nagpapatuloy, sila ang nagtatagumpay. Hindi dahil sila ang pinakamagaling, kundi dahil hindi sila sumuko. Kung nakarating ka sa bahaging ito, maraming salamat sa panonood at sa pagsama sa journey kong ito. At kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na mangyayari, pindutin mo ang subscribe button at tuklasin natin ito. Sabay.